Pero alam niyo po, mas alam niya ang plano natin, plano ng Panginoon para po sa atin. Awit 139:16, ang sabi po doon, naisulat na lahat ng mangyayari sa atin. Alam na ng Diyos, ibig sabihin. Kaya alam niyo po, hindi biglaan ang biyahe. Di ba, may kasabihan tayo na, kapag ka biglaan, natutuloy ang plano. Pero kapag ka pinaplano, madalas, hindi natutuloy ang biyahe. Diba ho? Pero sa kasong ito, ang biyahe nila ay hindi po aksidente. Ang punto po dito, ang biyahe po natin papunta sa langit. Diyos po ang nagplano niyan eh. Hindi ito si elder, hindi si pastor. At hindi ito biglaan. At alam po niya ang mangyayari. May mamamatay, yes, totoo yan. May mawawala, may magbabackslide, may tatalikod. Alam niya ng Diyos. At hindi po siya nasorpresa sa problema niyo ngayong kinakaharap. Pero yung paalala ng Diyos na tara, tumawid tayo sa kabilang ibayo, hindi yun hula. Hindi yun tsamba. Yun po ay tiyak na ikaw ay makakarating sa kabilang ibayo. Pag sinabi ng Diyos, darating tayo sa kabilang ibayo, for sure, makakarating tayo sa kabilang ibayo. Kaya pag tinawag tayo ng Diyos na tumawid tayo, hindi po siya nagdududa sa kanyang sinabi. Kaya pag sinabi niya, pumunta tayo sa langit, alam niya ng Diyos, makakarating tayo sa langit. Pero merong biyahe. Yan na. Alam niyo po mga kapatid, walang bagyo na makapipigil sa biyahe papunta sa langit. In fact, yung mga bagyo na yan pa yung nagpapalapit sa atin sa biyahe natin. Tama ba? Wala pong problema na makapagbabago ng kanyang plano. Ikaw, yes, ikaw, pupunta ka sa langit. Walang sakit o wala pong kaaway na makakahadlang sa kanyang plano. Wala pong pagkabigo na magka-cancel ng trip. Walang delay. Lahat ng nangyayaring pagsubok, planado. Kaya po pag sinabi ng Diyos, tumawid tayo, tapos na po yung desisyon sa langit, bago ka pa magsagwan, alam na ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay. Ang punto po dito, yung kapangyarihan po ng Diyos, kapag po sinabi niya, tiyak na ito ay mangyayari. Pero may mga pero sa buhay. But Lord, ito na yung mga pero sa kwento po sa Marcos. Malalakas po yung hangin, malaki yung alon, may bagyo, may kidlat, may kulog, at madilim yung gabi. Wala pang Meralco nun mga kapatid, wala pang solar. At ito pa yung nakakamangha. Habang sabay-sabay yung problema, ang Diyos tulog. Matindi. Pero alam niyo mga kapatid, ang mapa po natin ay yung pangako ng Diyos. Wala pong Google Map, walang Waze. Pero kung meron kang mapa ng Diyos sa iyong puso, na naglalakbay ka, kasama siya, kahit po siya ay tulog, makakarating ka sa patutungan mo. Kaya kanta po ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? Isang malaking katanungan sa mga taong malalayo kay Kristo. Yung presensya po ng Diyos, yun po yung ating kaligtasan. Bakit po mas mahalaga na nakakita po tayo ng pangit sa biyahe? Paglalakbay po, nakasama natin ang Panginoong Jesus, parang mas mahalaga pa yung mga nangyayari. Alam niyo po yung kwento ng karera? Yung kalaban niya may mga apple na gold. Talagang dinala niya. Pero mabilis siya tumakbo. Para manalo siya, tinatapon niya yung mga apple. Pag nakikita ng kalaban, kinukuha. Nauhuli sila ngayon sa biyahe. Kaya siya ay nanalo dahil pinagtatapon niya yung mga apple na gold. At nanalo siya sa takbuhan. Ang distraction sa atin papunta sa langit, dalawang bagay. Problema, tsaka kasaganaan. Kung hindi ka madali sa problema, napakatatakbo, panalangin lang, solved na, sumimba ka lang, okay na. Kausapin mo na si pastor, okay na, magbasa ka ng Biblia, okay na.
Hindi ka madala sa problema kahit anong problema ang dumating. Pero bigyan ka ng konting pag-asenso, hindi ka nasisimba. Bigyan ka ng konting posisyon sa trabaho, naging manager ka, kinalimutan mo na ang tanyag. Binigyan ka ng konting pag-abroad, binigyan ka ng konting ginhawa, kinalimutan mo na ang pagdalo at pagsamba. Meron naman na kung saan sila umaasenso, tsaka sila nagtatapat. Tapat na tapat sila sa Panginoon habang sila pinapayaman, pero konting problema lamang, tumalikod na sa pananampalataya. Gagamitin ni Satanas kahit ang pag-asenso, kahit ang problema, basta bumagsak ka. Yan ang goal niya. Maaaring nabigla ka sa biyahe, ba't ba ako nandito sa Seventh-day Adventist Church? Pero alam niyo po, kailanman hindi nabigla ang Panginoon. Hindi siya nasurpresa. Kung mag-backslide ka, alam niya yan. Kung tumalikod ka, kung natukso ka, kung nahulog ka, alam niya yan. Sabi niya yan sa parable, 4 na binyagan, 3 backslide, 1 lang natira. Huwag niyo sisihin si Elder, huwag niyo sisihin si Pastor, huwag niyo sisihin programa ni Pastor Jojo, puro na lang binyag, walang nurture, huwag niyo sisihin ng mga LE, huwag niyo sisihin ng programa CLC. Punong-puno ang kalendaryo ng CLC sa programa, as a nurturing, pati sa pera. Talagang 4 na binyagan, 3 ang backslide. Totoo yan. Bible-based yan. Sabi yan ng Panginoon. Kaya huwag po natin susukatin ang sitwasyon o ang laki po ng alon. Matatawid po natin yan. Pag sinabi ng Diyos, tumawid tayo, hindi niya sinabing lumubog tayo. Parang lulubog, pero hindi. Sabi ni Miss White, ang church na ito ay parang lulubog. Parang babagsak na. Titignan mo, Iglesia ni Cristo, ang ganda ng church. Tignan mo yung Katoliko, ang yaman, yung pera ng BPI, halos pera yan ng Katoliko. Tignan mo yung Mormons, kakatayo lang ng church, tinipag ulit para gumawa ng mas malaki. Sabi ko, wow, grabe. Matindi. Tignan natin yung church natin. Nasaan ba yung church ng tayo niya? Hindi makita. Di ba? Naligaw si Pastor. Pastor. Matindi na po. Parang lulubog. Naranasan nyo na ba yun? Para kayong magkakasakit. Nung nililigaw ko, misis ko, sabi ko, mahal, sabi ko, parang lalagnatin ako. Ay, may gamot dyan. Parang gamot. Inumin mo. Alam ko, totoo. Sabi niya, parang gamot. Yung parang ayan, nalulubog na, pero hindi naman pala. Bakit kasi parang? Ba't naman kasi natutulong si Jesus Christ? May bagyo nga eh. Naalala tuloy akong sermon. Ang tunay daw na Kristiyano sa panahon ng bagyo, tahimik. Tamad. Natutulog. Yung pala, inihanda na yung pagkain, puno na yung rep, handa sa bagyo na darating. Pero pagka hindi handa, andyan na yung bagyo, talagang mamumutla ka. Andyan na yung bagyo, tsaka ka lang mamamalengke yung baang galit na. Di ba? Yari ka. Sisinong gobyerno kasi wala kang mailuto. Mahirap. Ang lesson po dito, kapag po tahimik ang langit, pwede ka pa rin magtiwala sa Diyos. Kahit po siya'y natutulog, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Actually, kapag tulog ang Diyos, doon ang pinakamalaking mirakulong ng pananampalataya na ginagawa niya sa buhay natin. Bakit? Kung kailan walang ginagawa ang Diyos sa tahimik na parang hindi ka tinutulungan kanyang manampalataya. Na hindi nakabase sa mga blessings o sa mga gawa niya ang iyong pagsimba. Yan ang argument ni Satan kay Hope. Kaya ka lang naman sumisimba kasi okay yung anak mo, pinagpapala dahil ikaw ay mayaman. Kaya sabi ni Lord, sige, tanggalin mo lahat. Tinira lang yung asawa, hindi nabanggit ni Pastor Kalinga. Pagsubok din yung asawa, alam niyo, bakit hindi pinatay? Lahat ng anak pinatay, yung asawa tinira. Kasi gagamitin pa ni Satan yung asawa para bumagsak si Hope. Si Hope hindi bumagsak sa mga anak. Pero sa asawa, pwede bumagsak. Yan yung mga pastor na natitisod dahil sa mga asawa. Alam niyo yan. Ganun din yung mga elder. Ganun din po yung mga miyembro. Pag asawa nyo ayaw na sumimba, ito pa sisimba, di ba? Tisod ka talaga. Kaya ginagamit ng kaaway ang partner nyo para kayo magkasama na sa impyerno. Kaya mahalaga talaga yung tinuturo tungkol sa pamilya. Ang tanong,
Bakit tayo nagdududa? Bakit po tumutubo yung pagdududa? Kapag ka po tayo ay nakatuon sa alon, sa hangin, sa bagyo, sa barko na maliit, bangka nga lang no? Sa lawa na pwede kang patayin, kahit lawa ng taal, mising sa bungeros. Pwede kang lunurin. Pag nakita mo lahat yan, yung dilim, tapos makita mo yung Panginoong Diyos natutulog. It's time. Mag-doubt na tayo. Hindi ako dinalaw ni pastor. Hindi ako napag-aral ng lesson. Tinukso ko ng boss ko, may trabaho, malaki yung bigay. Lahat na, nakita na natin. At hindi na natin nakita na si Kristo ay kasama natin sa paglalakbay papunta sa langit. Yung punto po dito, huwag po nating hayaang makita yung mga bagay na magdikta ng ating paniniwala. Kapag po kayo ay tumingin sa langit, makita kayo ng mga bituin kahit gaano katilim. Pero pag kayo tumingin sa lupa, putik ang inyong makikita. Depende sa iyong pagtingin. Kapag po nalimutan mo yung layunin ng Diyos, matatangay ka talaga ng alon. Diyan ka na ngayon magdududa. Kaya alam niyo kung may problema po kayo ngayon, anong problema niyo ngayon? Nagdududa na ba kayo? Meron bang pagdududa? Pagka may ganyan, nalilimutan niyo yung layunin ng Diyos. Minsan mag-pray tayo, Lord, ano yung layunin mo sa problemang ito? May layunin ng Diyos kung bakit napapagdaanan Huwag po nating hayaan na yung nagdidikta ng ating paniniwala ay yung nakikita natin. Walang bigas, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng credit card, walang panghulog sa bahay, walang pang tuition, walang pambaon. Diba? Para ka nang ma-overwhelm. Pero ano yung layunin ng Diyos? Dapat po nating malaman. Kapag po sinabi ni Jesus, tumawid tayo, tiyak po yung destinasyon natin. Kaya po, ang bagyo ay pansamantala lang, pero si Jesus Christ, habang buhay natin kasama. Amen? Amen. Kahit tulog siya, forever mo naman siya kasama. Hindi siya namamatay Hindi siya mawawala. Pero yung bagyo, lilipas, mawawala. Pansamantala lang. Alam niyo po, nung pinag-aralan ko to, saan sila galing? Ba't sila nasa lawa? Galing sila sa Galilee. Nag-teach si Jesus Christ ng tungkol sa God's kingdom, tungkol sa life, tungkol sa pananampalataya, kasing lit lang na mustard seed. Okay, ang ganda ng lesson. Tara na, punta na tayo sa lawa. Pagdating sa lawa, application na ng pananampalataya. Gaano kalaki yung pananampalataya mo. Ang ganda ng Sabbath School lesson, ang ganda ng sermon dito sa church, ang sarap ng pagkain, ang sarap ng kwentuhan, para wala tayong problema. Pero pagbalik natin sa kanya-kanya mga bahay, may mga problema tayo suliranin. Sabi ng Diyos, bakit ka nagdududa? Ba't ka nawawala sa akin? Lord, tutulog-tulog ka Ang laki-laki ng problema ko Laki-laki ng sigaw ko, lakas-lakas ng bagyo. Panalangin ko, parang hindi ka sumasagot. This is the application, sabi ni Jesus Christ, of my teachings like a mustard seed na pananampalataya. Sinubok sila kayo. Alam niyo kung saan sila papunta? So galing sila sa Sabbath School lesson, tapos tinesting sila sa lawa. Alam niyo sila sa papunta? Papunta sila sa sementeryo, may dalawang sinasaniban ng demonyo. Kung hindi sila nakapasa doon sa lawa, at kung hindi sila nakapakinig doon sa Galilee, baka hindi nila kayang harapin ng demonyo na haharap sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang kalaban natin ay hindi gobyerno. Ang kalaban natin hindi dahil walang pera. Ang kalaban natin ay si Satanas, na maghapon magdamag tayong tinutokso at gusto tayong agawin sa kamay ng Panginoon. Kung hindi tayo makapapasa sa mga pagsubok, baka hindi natin kayanin na tayo magwagi sa pagsubok ng kaaway. Tatlong bagay yon. Nakinig ka, sinubok ka, ngayon naharapin mo si Satanas. Huwag mong haharapin na hindi nasubok ko yung pananampalatayang kasama ang ating Panginoong Jesus. Imagine that, ang layo ng paglalakbay. Tapos haharapin mo lang, dadatan mo lang doon, hubad-hubad na 2 tao sa Gadareno, nagsisigaw, nagwawala at papatay ng tao. Buti na lang kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Maaaring sa inyo po ay nakakaranas kayo ng pagsubok ng problema. Baka po yan ay
sinadya ng Panginoon. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po kayo iwanan ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, kami ni Mrs. ay nakakaranas ng pagsubok sa amin sa pamilya. At ilang gabi na rin po kami hindi nakakatulog, kami po ay nananalangin. But I cannot share this to you, mga kapatid. Baka sabihin niya si Pastor, may problema din. Tapos nangangaral-ngaral siya tungkol dyan. You know, the burden of a pastor or an elder, hindi ka pwede magbahagi ng problema mo. Sasabihin, nasa iyo pananampalataya mo, Pastor. But I cry myself to God. Umiiyak ako sa Panginoon, Lord, sana malampasan ko to. Alam ko na pagsubok lamang to. Kami pong mag-asawa. And then, nagkasakit po yung anak namin. Pero wala lang po yung sakit. Although, nalulungkot po kasi may sakit po yung aking panganay. Lagi po akong nalulungkot para akong may kabalagi sa aking dibdib. Yung may sakit. Ganyan naman yung mga nanay, di ba? Sana kami na lang yung may sakit. Tayo na lang mga nanay, tatay may sakit. My point here is, lahat tayo may problema. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Pero huwag niyong dadanasin ang pagsubok na kayo lang. Isama niyo po ang Panginoon lagi sa inyong problema. Hindi yung at the end of your rope, mapuputol na, tsaka lamang kayo tatawag sa Panginoon. Yung pala, hindi mo kasama ang Panginoon. Kaya kung may problema kayo, kasama niyo ang Panginoon, no worries. Matuwa kayo. Kung kayo nakakaranas sa problema, kasama niyo ang Panginoon. Kesa yung nagpapakasasa kayo sa kasaganaan na wala naman ang Panginoon sa inyong buhay. Sinumpa kayo ng inyong pag-asenso na wala ang Panginoon. May God bless us all, mga kapatid.